Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si TJS, TJ ng buhay na walang hanggan. At narito na po tayo ulit. Mag-umpisa na po ulit tayo. At papatuloy ng pagbasa mula sa aklat ng Genesis. 27 na po tayo. At tayo ay mag-uumpisa na po. At nangyari ng matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata na pat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay at sinabi sa kanya, "Anak ko." At ang kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Narito ako'y matanda at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga'y kunin mo, ipinamamanig ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog, at mabas ka sa parang at ihuli mo ako ng usa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." At pinakikinggan ni Rebecca nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak, at naparoon si Esau na parang upang manghuli ng usa at upang madala. At sinaysay ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, "Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, dalhin mo ako ng usa at igawa mo ako ng kanyang pagkaing masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking basbasan sa harapan ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon nga anak ko, sundin mo ang iyong tinig ayon sa inutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa aking 2 mabuting anak na kambing at gagawin kong masarap na pagkain ng iyong ama ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain pat ikaw ang kanyang basbasan bago siya mamatay." At sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, "Narito si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang mandaraya sa kanya at aking mahihita ay sumpa at hindi basbas." At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Sa akin magpunta ang sumpa sa iyo, anak ko, sundin mo lamang ang aking tinig at yumaon ka na dalhin mo sa akin." At siya yumaon at tinala sa kanyang ina na gumawa ng kanyang ina na masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebecca ang mainam na damit ni Esau na sa kanyang anak na panganay na nasa kanyang bahay at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak, at ang mga balat ng mga anak ng kambing ay binalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap at ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko." At sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" Sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ayon sa sinabi mo sa akin, bumangon ka at pinamamanig ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, ano ka't dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, ipinamamanig ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac sa kanyang ama at hinipo siya, at sinabi ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. At sinabi siya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo gaya ng mga kamay ni Esau sa kanyang kapatid, at gayo'y binasbasan siya. At sinabi niya, "Ikaw bang tunay ang aking anak ni Esau?" At sinabi niya, "Ako nga." At kanyang sinabi, "Ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak upang basbasan ka ng aking kaluluwa." At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya, at siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, "Lumapit ka ngayon at tumalik ka sa akin, anak ko." At siya'y lumapit at tumalik siya sa kanya, at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot, at siya'y binasbasan
na sinabi, "Narito ang amoy ng aking anak at gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon at bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at taba ng lupa at saganang trigo at alak. At mga bayan ay mangangalingkod nawa sa iyo at ang mga bansa ay mangangasiyukod sa iyo. Maging Panginoon na nawa na iyong mga kapatid at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo." At nangyari pagkatapos ay nagbabasbas ni Isaac kay Jacob na bahagya nang nakaalis si Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama at dumating si Esau na kanyang kapatid na galing sa kanyang panguhuli. At siya ay may gumawa ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama, "Bumangon ang ama ko, kumain ng usa ng kanyang anak upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, "Sino ka?" At kanyang sinabi, "Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau." At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, "Sino ngayon kumuha ng usa at dinala sa akin at ako'y kumain niyaon bago ka dumating at ang aking binasbasan siya? Oo, at siya ay magiging mapalad." Na marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama ay humiyaw ng malakas at ng di kawasang kapanglawan at sinabi sa kanyang ama, "Basbasan mo ako, ako naman o ama ko." At ang kanyang sinabi, "Naparito ang iyong kapatid sa pamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo." At kanyang sinabi, "Hindi ba matuwid ang pagkakatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inigawan ako nitong makalawa ng kanyang kinuha ang aking pagkapanganay at narito, ngayon kinuha ang basbas sa akin." At kanyang sinabi, "Hindi mo ba ako pinaglaan ng basbas?" At sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, "Narito, inilagay ko sa iyong Panginoon mo at sa kanya ay binigay kong lingkod ang lahat ng kanyang mga kapatid at sa trigo sa bagong alak ay kinadili ko siya at sa iyo. Ano nga ang nagagawa ko ngayon, anak ko?" At sinabi ni Esau sa kanyang ama, "Wala ka ba kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako naman o ama ko." At humiyaw si Esau at tumiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, "Narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka, sa iyong kapatid ay maglilingkod ka at mangyayari sapagkat nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong lig ang pamatok niya." At kinapuputan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama at sinabi ni Esau sa sarili, "Malapit na ang araw ng pagkaluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy papatayin ko si Jacob na aking kapatid." At ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nangaibalita kay Rebekah at kanyang pinasaguan at tinawag ni Jacob na kanyang bunso at sa kanyang sinabi, "Narito ang iyong kapatid ni si Esau ay naaliw tungkol sa iyo at inaakalang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig at bumangon ka at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid na sa Haran at dumuon ka sa kanyang ilang araw hanggang mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo ng iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita at ipasusundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw?" At sinabi ni Rebekah kay Isaac, "Ako'y yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak ko, sa mga anak na babae ni Het, kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Het na gaya ng mga ito, na mga anak ng lupaing ito, ano pang kabuluhan sa akin ng aking buhay." Yan po ang aklat ng Genesis chapter 27 po. Sana'y po maibigan nyo ay maintindihan nyo po ang mga katagang na ibinasa ko po sa inyong lahat. At pagpalain po kayo naway basbasan po kayo ng Panginoon na sa langit. Magandang gabi po sa inyong lahat.